Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Babalik video na naman tayo sa ating YouTube channel at maraming salamat din sa YouTube channel na hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo. Pinapayagan tayo na mag-upload sa mga video natin na mga mutya at maraming salamat po. At lalong-lalo na rin sa mga followers natin na hanggang ngayon ay nanatili pa rin nagsubaybay sa ating channel dahil nga po nag-abang sila sa ating mga bagong mga upload na mga bato o mutya ng kalikasan. Pero bago ko sisimulan ang kwentong ito ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong updated sa aking susunod na mga vlog. Ito po ang aking mutya ngayon na ibabahagi sa iyo at ipapakita ay ito ay mutya ng kalikasan na galing po ito sa ilalim po ng kuweba. Pero bago ko isabihin sa inyo ito ay huwag makalimot na i-share ang aking video para meron din tayong matulungan na nangangailangan sa mutya ng kalikasan. Sa naniwala lang po ang pwede nating pagbigyan dito, ang hindi naniwala ay wag na po kayong titingin sa aking channel para hindi masayang ang oras ninyo na makatingin sa aking mga bagong mga upload. Kung natapos na ninyo na share, na like ang aking mga video, ay sisimulan ko na ang aking kwento dito tungkol sa mutya ng kalikasan. Ang pangalan po sa mutyang ito ay tinatawag po ito sa Bisaya na luno. Luno ng ahas. Ito ay luno ng ahas na maaari itong magamit sa bagong panganak o yung hindi pa siya nanganak. Hindi pa siya nanganak na nagbati pa lamang siya. Nagbati yung halimbawa ngayong araw na lalabas yung bata niya, yung tawag yan sa Bisaya, nagbati. Kung sa Tagalog yung nagbati, nagpapangit siguro. Tama ba ako? Kasi yung bati kasi sa Tagalog, pangit yan, di ba? Sa Tagalog, pangit. Parang mali yata yung Tagalog ko, di ba? Kaya kayo na lang po ang maghusga kung ano yan ang ibig sabihin ko. Dahil hindi man ako Tagalog, Bisaya man ako, ay basta yun na. Sa akin, ito ay luno ng ahas na nakita ko po ito sa loob ng kuweba. Dahil nga may doon, may malaking ahas doon na nagluluno at yung kanyang luno ay nagiging bato po. Kaya ito po ang kanyang luno. At ang kapal po ng laki ng ahas doon na nagluluno ay kasing laki ng drum o yung tinatawag na balde, yung baril, sa amin baril, drum. Iba kasi yung Tagalog, mahirapan tayo. Yung baril sa Bisaya, yung baril sa Bisaya yan, sa English drum, pero yung baril sa Tagalog, pusil sa Bisaya. Mahirapan tayo ngayon kayo na po ang maghusga niyan kung ano ang dapat ninyong ipaliwanag sa sarili ninyo na nakaintindi po sa aking sinasabi dahil nga hindi ako Tagalog. Ako ay pure Bisaya. Yan po ang aking masasabi. Ito po ay mutya sa luno ng ahas. Yung ahas na nag-aalis ng kanyang balat. At ang kanyang balat nagkulupot, nagiging bato po siya. Ito po. Habang tumatanggal po yung ahas sa kanyang balat, nagkulupot po yon ang kanyang balat. Kaya nagiging bato po ang kanyang balat. Ayan. Kung may nagtatanong sa akin kung ano ba ang purpose sa balat ng ahas na nagiging bato, simple lang po yan. Kung ang ugali ng ahas ay makalusot sa maliliit na butas o lungag o gawang, pero sa mga matatanda kasi, yung mga mutya na mga ahas o yung lana ng ahas, yung langis ng ahas, kapag ginakatay po yan, ipahid mo yan sa may mga sugat, madali lang maayos yung sugat o humilom. Tapos yung yung nagbabati pa lamang, yung ngayon na siya manganak, na nagpakita sa kanyang
Nagbati yan sa Bisaya. Yung mga anak na siya ngayong araw na ngayon, pero hindi pa nanganak. Yung tiyan niya, di ba haplasan nyo ng, minsan mayroon tayong mga katutubo o mga mga katigulangan o yung mga ninuno natin, meron silang lihi na ilagay sa tiyan para mas mabilis lumabas po yung anak ng nagbabati na mga bagong mga anak pa lamang. Yan, mga anak pa lamang. Kaya ang gamit po nito, ibabad mo ito sa maligam-gam na tubig, tapos ipainom sa babae na nagbabati pa lamang na hindi pa siya nanganak para mabilis lumabas po yung bata sa kanyang puwerta. Yan po ang ibig sabihin sa mutya ng ahas. Yan. Tinatawag ko po ito mutya ng ahas dahil nga po ito ay galing po ito sa kanyang balat na nagiging bato. Paano ko nasasabi na ito ay mutya ng ahas at balat ng ahas? Dahil nga po doon sa ilalim ng kuweba, mataas po yan. Gumaganon-ganon yung yung mga bato doon. Ganon-ganon. Ganon-ganon. At ito rin ang isa na nakuha ko na pinukpo ko ito dahil nga ito ay nakadikit sa mga bato at sinilsil ko, kaya ito lang po ang aking nakukuha na walang biyak. Minsan kasi kapag hindi mo maayos sa pagsilsil yung bato, mabiyak yung kanyang mutya o bato. Kaya dinadaan ko pagligwat o pagpukpok o pagmuel yung maso na maliliit na martilyo, dandahan, pukpukin para makuha yung kanyang mutya o balat ng ahas. Kaya ahas po yan dahil nga yung sinabi ko kanina, pag ganon-ganon yon, letter is yung kanyang mga nakadikit sa bato. Kaya ito ay mutya o balat ng ahas. Yun po ang aking masasabi sa inyo. Ayan po ang aking nakukuha. Nagkulupot siya dahil nga malaking ahas ito. Pagtanggal sa kanyang balat, nagkulupot at tumigas na nagiging bato. Ayon sa mga geologists, ito ay maabot na ito mga million years ago, itong ganitong klase mga fossils. Pero para sa atin o sa niniwala sa mga mutya, ay kung totoo man yung sinasabi nila, ang importante alam natin na siya ay ahas na nagiging bato yung kanyang balat. At magamit po natin yan sa pwede rin ito panipas din, ito panipas, pangubol at pampaswerte. Ang swerte dala nito, yung ugali ng ahas, bihira lang kumain sa isang buwan, isang bisis. Kaya kapag tao ka na isang buwan ka, isang bisis makakain, makaipon ka ng maraming pira. Kaya pwede rin ito sa pampaswerte. Kung sa depensa naman, pwede rin ito dahil malaman, ang tao makatingin sa iyo kapag dala mo itong kanyang balat o mutya ng ahas, ay para ka ring ahas na titingnan at matakot magpalapit yung tao sa iyo. Kaya ang tawag ito ay panguntulan o panipas. Ayaw silang lumapit sa iyo, titipas o iiwas yung tao sa iyo dahil dito. Kaya maganda ito sa proteksyon, pampaswerte. Ang swerte, mahirap maubos yung pira mo kapag ikaw ay sa mga pagkain lamang po ito sa swerte, dahil nga po ito ay kumakain isang bisis isang buwan yung ahas. Ayan po. Kasi kung ano yung mutya mo, mabasihan mo yan sa ugali ng mutya o kung sino yung may-ari ng mutya na nagiging imposible o fossil na bato. O yan po ang ibig kong sabihin. Kaya kung gusto ninyong ganitong klaseng mga mutya o bato, pwede kayong mag-avail sa akin. Pwede kayong mag-contact sa aking numero 0948-066-3790 para pag-usapan natin ang ganitong klaseng mutya na inyong magustuhan para mapasa inyo itong aking mutya ng ahas. Ayan po. Kaya hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Naway pagpatnubayan po tayo sa ating Panginoong Diyos. Bye-bye. Ingat po kayo lagi.